ng hapon. Ayan, so wala ng intro-intro, umpisahan na natin. So, ayan sa mga nanonood, okay, huwag kalimutan na mag-ready ng papel tsaka ballpen kasi siyempre mag-e-exercise kayo mamaya. Okay? So, last time may discuss about optimization. Okay? Ngayon, i-clear natin lahat point to point kung anong optimization. Okay? So, when we say optimization, ang tatandaan nyo lang ay yung term na maximum or minimum. Okay? Yan lang ang tatandaan nyo kapag pinag-uusapan natin yung optimization. Kasi kapag optimization, it is the process of finding the maximum or the minimum value of a function. So meaning, kapag optimization, equal siya sa word na maximum or minimum. Okay? Now, so dahil optimization, ang most ng question is on how to find the largest area. What is the shortest distance? Bakit sir kasama ang shortest? Kasi nga may word tayo na minimum, kaya kasama siya. And also, pinakaalam natin, maximum. Okay? So, kapag ang question, okay, kapag ang question ay tumutukoy sa largest, shortest, maximum, or minimum, ang topic niyan ay optimization. O tinatawag nating application ng derivative. Okay. So kung pinag-uusapan natin ang maximum and minimum, ang term natin dyan ay extrema. Okay? Extrema. Plural form ng extremum. So ang singular form niyan ay extremum. Pag pinag-uusapan ng extremum, siya ay minimum or maximum. Okay? So, meron tayong dalawang type ng extrema. We have relative at saka absolute. Okay? So this video, i-clarify ko sa inyo ano ang pinagkaiba ng word na relative at saka absolute. Okay? So ganito. Kusog tayo onte. Adjust ko lang onte, i-move ko para mas malaman nyo kung ano bang ibig sabihin ng absolute at saka relative. Usog lang tayo ng konti. Ayan. So, kapag pinag-uusapan natin yung term na absolute, okay? Ibig sabihin yan, siya yung pinaka-maximum or siya yung pinaka-minimum ng function. Example, may drawing akong ganito. Ayan. So, lalagyan natin ng mga mark yung mga turning point. Ayan. So, sulat natin na. This is A, B, C, D, at saka E. Okay, assume natin na ito ay pababa, ha? Okay. So, based dyan sa illustration, ano ang maximum and minimum? Siyempre, titignan mo yung buong graph. So, ang alam ko, ang sasagot mo is letter E. Sir, letter E po yung pinakamataas. And letter B po yung pinakamababa. Mababa. So, ang tawag dyan ay absolute maximum and absolute minimum. Kasi sila ni absolute, sila ni pinakamababa, sila na din yung pinakamataas. Kaya tinatawag siyang absolute. Kapag pinag-uusapan naman ay relative, ibig sabihin, meron lang tayong perspective na tinitignan. Okay, pag-usapan naman natin ang relative. Okay? Sa relative naman, mas tinutukoy nito yung turning point. Okay? Turning point. Ibig sabihin, meron tayong perspective na tinitingnan lang. Example, from this position hanggang dito. Okay? From this place hanggang dito. Point A to point B. Ano ang minimum dyan? So, ang minimum natin, syempre letter B pa rin. Itong point B pa rin. Pero, ano na ngayon ang maximum? Ano na ngayon ang maximum? Ang sagot na ay, syempre yung letter A. Tinatawag natin yang relative maximum. Kasi ang tinitingnan nating perspective ay from A to B lang. Nakuha? Ayun ang pinagkaiba ng term ng absolute at saka
relative. Sana na-gets niyo 'yan. Okay, balik na tayo doon sa definition. Let's go back. Okay? Again, kapag pinag-usapan natin yung word na absolute, okay, siya na yung pinakamataas sa function. Pinakamataas and pinakamababa. Pag relative naman, meron lang tayong specific na tinitignan. Mula dito hanggang dito, ano yung pinakamataas. Okay? So, ano naman ang pinagkaiba nila in terms of process? Okay? On how to find extrema. Una, tingnan natin yung first two step. Okay? Parehas lang sila. Find the derivative, find the first derivative, and find the critical number. Okay? Parehas lang sila. Okay? Doon naman sa relative, ang madalas na ginagamit natin, kasi syempre, nalaman mo na yung critical number. Okay? Ang sunod na question dyan, yung critical bang number na yun ay maximum? Or ito ay minimum? Diba? Yan yung question. So ngayon, paano masasagot yan? Using the first derivative test or the second derivative test. Pag sinabi natin first derivative test, ito ay sign test lang to. Okay? Sign test. So, ito yung madalas na ginagamit nating solution. Step. Itong relative. Okay? Yan lang po talaga yung general process on how to find the extrema. So, sir, applicable po ba yung absolute extrema sa paghanap, applicable po ba itong process na to sa paghahanap ng absolute extrema? The answer is yes. Sir, kailan magiging applicable itong pangalawa? Kapag may given na interval. In step number 3. Okay? Yan yung diniscuss ko last time. So ngayon, mag-focus tayo kapag word problem na. Okay? So, ito lang tatandaan ha. Kasi word problem, syempre identify nyo kung siya ay maximum, absolute or relative. Kapag ang question, ang tanong is, what is the lowest? What is the maximum? What is the minimum? In the entire situation, the question is about absolute extrema. Kapag ang question lang is a peak, a turning point, so ang tanong lang doon is relative extrema. Okay, test natin kung naintindihan niyo ba talaga. I have two problems. First problem, a company profit is modeled by the function negative 2x squared plus 12x minus 16, where x is the number of products sold. Find the value of x that gives the highest profit. That is the problem number 1. Second problem. Find the value of x where the roller coaster changed direction from rising to falling. Okay. So, isipin nyo, ano tong problem number 1? Ano ang hinahanap niya? Relative or absolute? Yan ang question natin ngayon. Problem number 2. Same question. Relative ba or absolute? Sige, bigyan ko kayo ng 10 seconds. Okay. So sa number 1, ang question na yan is about absolute. Very good. Okay. Absolute ang question na yan. Wala sir, wala namang interval. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Dapat intindihin niyo yung word problem. Kasi minsan, hindi sila nagbibigay ng clue na mismong interval lang. Okay? Basta may term dyan, highest profit, that is absolute. Next. So, syempre, sa problem number 2, this is relative. Bakit? Kasi ang question is about turning point lang. Okay? Hindi natin masasabi na siya yung pinakamataas. Okay? Yan. So, paano natin sasagutan ngayon yan? Okay. Punta na tayo sa paano ba sinusolve